balita, kinundina ng Malacanang ang pananakit ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap para sa Pangulo ng Pilipinas ang ganitong uri ng pagkilos at mariin niya itong tinututulan. Sinabi rin ni Castro na sinusuportahan ng Pangulo ang pahayag na nauna nang inilabas ng Department of Foreign Affairs at ng Department of National Defense kaugnay ng nasabing insidente. Giit ng palasyo, lihitimot na ayon sa batas ang ginagawang pagganap ng Philippine Navy sa kanilang mandato at tungkulin sa pagpapatupad ng karapatan ng Pilipinas sa nasabing lugar. Binigyan din ng Malacanang dapat idaan sa diplomasya, hindi sa puwersa o karahasan ang paglutas sa mga sigalot sa West Philippine Sea. Hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Wednesday po ngayon. Tamang petsa natin, July 22, 2026. Araw ng Miyerkules. Sino nakapagpa-full tank kahapon? O wala nang nagkarga kahapon? Kamusta ho kayang lahat, buong Pilipinas, pati mga nasa labas ng bansa? Tayo po napapakinggan sa mahigit 100 na mga radyo natin stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo din ay online sa pamamagitan ng radyo natin digital sa YouTube, sa Facebook. Bisitahin din ang ating website radyonatin.com.ph. Radyo Natin Nationwide! Sa ngalan ni partner Angelo Palmones, kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla, narito ang mainit na balita ngayong midweek Wednesday. Radyo Natin Nationwide! Pangulong BBM ipinatawag ang Chinese ambassador kaugnay ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal. Senate Impeachment Court sinuspindi naman ang impeachment trial para sa SONA, bagong schedule inilabas. Implementasyon ng 85 pesos na wage hike sa NCR tuloy sa nakataktang schedule nito ayon sa Malacanang. Ang oil market na bahala naman ang presyo, tumaas pa kasunod ang bagong tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. 2 araw na transport strike sisimulan ngayong araw na ito. At 11 years old na pamangkin pinatay sa saksak ng tiyuhin sa Negros, kapatid ng biktima nasa kritikal namang kondisyon. Radyo Natin Nationwide! Sa detalye ng mga balita, ipinatawag naman ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz upang maghain ng formal na protesta kaugnay ng nangyaring enkwentro sa Ayungin Shoal. Kaugnay yan ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa 2 Navy personnel na nagbabantay sa naturang teritoryo. Ayon kay Chinese Ambassador Jing Kuan, nararapat lang na pag-usapan ng Pilipinas at ng China ang mga issue sa West Philippine Sea. Ngunit muling nilinaw na hindi tatanggapin ng Beijing na maisama sa 2016 o maisama ang 2016 Arbitral Award sa binubuong Code of Conduct para sa South China Sea. Samantala, nanindigan naman si Ambassador Jing Kuan, hindi gawa ng Chinese government ang AI-generated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at sa halip ay sinabi na gawa ito ng isang media entity sa China. Radyo Natin Nationwide! 11 minutes after 7 in the morning, dakuan muna natin ang Cebu matagumpay na pangangalaga sa Marine Protected Area ng Pinamungahan. Ibinahagi sa Verde Island Passage Benchmarking Activity. Makibalita tayo mula 103.9. Radyo natin Pinamungahan Cebu, kasama natin si Russell Angel Ferras. Russell. Magandang umaga Pilipinas, ibinahagi ng pamalaang bayan ng Pinamungahan Cebu ang matagumpay nitong karanasan sa pangangalaga ng yaman dagat sa ginanap na Verde Island Passage Benchmarking Activity na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources or DENR, Tanon Street Protective Seascape or TSPS. Sa isinasagawang presentasyon, ibinahagi ng bayan ang mga pinakamahusay nitong pamaraan sa pamamahala ng mga Marina Protective Area or MPA, kabilang ang pagsasama ng konserbasyon ng yamang dagat, napapanatiling ekoturismo at mga programang pangkabuhayang pinamahalaan ng komunidad. Ayon sa pamahalaang bayan, naging mahalagang salik sa tagumpay ng kanilang mga MPA ang matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga katuwang na ahensya
ahensya at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Naging pagkakataon din ang benchmarking activity upang makapagbahagi ng kaalaman at magpalitan ng mga mahusay na kasanayan ng iba't ibang baybaying komunidad sa layuning mapalakas ang pangangalaga sa yamang dagat at maisulong ang napapanatiling pamamahala ng mga likas na yaman. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYWR 103.9 Radyo Natin Pinamungan Cebu. Ako si Razo Angel Daveferas, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Razel. Oras natin 13 minutes after 7 in the morning. Sa ibang balita, itinalaga ho si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong hepe naman ng staff ng Armed Forces of the Philippines. Si Navarrete ang papalit kay General Romeo Browner Jr. na natapos na ang kanyang 3-year fixed term. Nagretiro na rin ito sa military service matapos ang 41 taon. Ang pagkakatalaga ni Pangulong Marcos kay Navarrete ay inanunsyo ilang oras bago ang AFP Change of Command at Retirement Ceremony sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City. Ayon sa bagong hepe ng AFP, ipagpapatuloy niya ang modernisasyon sa pangbansang militar sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga Pilipinong sundalo at kanilang mga kakayahan. Nangako rin si Navarrete na ipaglalaban ang anumang pag-aari ng Pilipinas hanggang sa huling patak ng dugo ng mga kasundaluhan. Samantala, maupo naman si Lieutenant General Donald Gumiran, ang commander ng Western Mindanao Command, bilang bagong commander o commanding general ng Philippine Army kapalit ni Navarrete. Radyo Natin Nationwide. 55 million pesos naman inilaan na pondo para sa pagpapatayo ng Mindoro State University Extension Campus. Saan yan at kailan? Alamin natin mula 96.9 Radyo Nating Kalapan. Kasama natin si Jerry Alcaide. Jerry. Pinasalamatan ni Mayor Teresita Ong ng Bayan ng Gloria ang mga ahensya ng gobyerno at mga individual na tumulong upang magkaroon ng extension campus ang Mindoro State University sa kanilang bayan. Partikular na pinasalamatan ni Mayor Ong sina Oriental Mindoro Governor Bons Dolor at Philippine Amusement and Gaming Corporation na humiling noon lamang Abril 2026 sa PAGCOR na maglaan ito ng pondo para pagtayuan ng campus sa Gloria. Nag-allocate agad ng inisyal na pondo ng 55 milyong piso ang PAGCOR para sa Minso Building na itatayo sa loob ng 10,000 square meters na lote. Ayon sa Mayora, malaking tulong ito para sa mga kabataang Glorianos at ng mga karatig bayan na makapagtapos sila ng kolehiyo. At yan ang balita sa oras na ito. Mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro, Jerry Alcaide para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin Nationwide. 16 minutes after 7 in the morning, sa iba pang balita, paiikliin ngayon ng Senate Impeachment Court yung pagdinig sa impeachment trial ni VP Sara Duterte simula sa susunod na linggo. Kasabay ho yan ang State of the Nation Address o yung SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang bagong schedule sa huling bahagi ng ikawalong araw ng impeachment trial ng ikalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, simula Agosto, idaraos na ho ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules pa rin, pero mula na po siya ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na lang. So kung dati nagsisimula siya ng mga alauna, alas 2, ngayon mas maaga, alas 10 ng umaga, magsisimula na sila hanggang alas 3 ng hapon. Bago ho ang regular session ng Senado na gaganapin tuwing hapon. Radyo Natin Nationwide. Samantala, tinuturing naman ng National Bureau of Investigation o NBI na higit pa sa isang simpleng banta ang balak na pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagtestigo nga sa impeachment trial, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na lumalawak na ang saklaw ng kanilang investigasyon mula sa isyu ng pagbabanta sa buhay. At patungo na raw ito sa pambansang seguridad o public security na ito, national security issue. Ayon kay Matibag, lumabas sa kanilang investigasyon na may pahayag ang Vice President na nakipag-usap na siya sa isang tao na papatay umano sa Pangulo sakaling may mangyari sa kanya at pumayag naman daw ito.
Iginiit pa ni Matibag na ang kaso ay tinatawag o tinitingnan ng NBI bilang isang serious, active at continuing threat sa buhay ng ating Pangulo. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Inihain din sa paglilitis na yan ng video ng Rage Coalition Rally noong April 2026 kung saan maririnig si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na nagsasabing isang ulo lang ang kanilang o ang kailangan namin ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayon pa kay Matibag, sumasailalim na sa authentication at preservation process ng NBI ang naturang video at ikinukumpara ito sa mga naunang pahayag ng Vice Presidente. Radyo natin nationwide. May tuturing din daw na banta sa pambansang seguridad ang naging death threats nga ni VP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Giit yan ng National Bureau of Investigation at ng direktor nila na si Melvin Matibag sa pagharap nito sa impeachment court. Ayon kay Matibag, nananatiling subject ng pagpapatuloy ng investigasyon sa Vice Presidente dahil sa November 2024 media conference ito kung saan ginawa niya ang pagbabanta kay PBBM, kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pananawaan niya ng law enforcement, hindi lamang banta ang naging pahayag ni VP Sara kundi planong ipatumba ang Pangulo na may tuturing ding banta sa seguridad ng Pilipinas. Giit ng NBI Director, hindi tumigil ang Bureau sa pag-iimbestiga at sa katunayan bumuo na rin sila ng Special Task Force para sa tuloy-tuloy na monitoring at pagsisiyasat kaugnay ng usapin. Radyo natin nationwide.